Kahit ganito mga kabakyard ang ating pamamaraan, di po tayo nakaka-encounter ng mga pagkakasakit ng ating mga saging. Ang saging po mga kabakyard is nagkakasakit din po yan, lalo na po pag di na po lumalaki, yan po ay mamamatay. Mapagpalang araw po mga kabakyard, welcome sa isa na namang episode ng Backyard Farming. Namunga na po ang ating senyorita. So ayan o, ayun yung isa, ayan po. Ito po ang maganda sa pagtatanim ng saging, di po natin namamalayan, ayan, namumunga na. Pag itinanim natin, patuloy na po yan na mabubuhay. So ayan o, bali may dalawa tayo dito, yung isa di pa namumulaklak, then bali ayan, nandito po yung mga senyorita, at saka may lakatan din po dito. Yung kanyang puso po mga kabakyard is aalisin na po natin. Napakagandang pagmasdan mga kabakyard pag ang ating mga tanim is namumunga na. Ayan o, may produkto na po tayo. Kakapag-harvest na po tayo sa ating mga itinanim na saging. Masarap po ito, lalo po pagkatapos natin kumain, masarap po kumain ng saging. So, kung sobra po sa atin, ibebenta po natin. So dito mga kabakyard is makakasiguro po tayo na maganda at quality po ang ating produkto, kasi po di po tayo gumagamit ng synthetic para lang mapabunga at mapahinog po ang ating saging. So ang pamamaraan lang po natin dito mga natural na pamamaraan sa pagtatanim ng mga saging. So ayun po yung mga traditional po na pamamaraan sa pag-aalaga ng saging. Dito po umaagos ang tubig galing po dito sa poso, then yung lupa is palaging basa, kaya ganyan po mga kabakyard ng ating tanim na mga saging. Napakalusog po at saka napakaganda. So nandito po mga kabakyard yung mga gabi at saka yung mga taro po. So ayan pag may mga tanim po tayong saging, ang ilalim po niyan is di po lumalago ang mga damo. Ayan kung makikita nyo mga kabakyard, ang makita lang natin is yung taro at saka mga gabi po. So sa ganito po pala mga kabakyard na pamamaraan, pag marami po tayong tanim na saging, kahit po sa maliit lamang po na lupa, makakapagprodukto po tayo. So dito po mga kabakyard, ang pagitan nila is 1 meter mga kabakyard. Ganito po mga kabakyard ang dapat na nating itanim. Ang sa pamamaraan po nito is kahit maliit ang lupa, ang ating maitatanim is marami. 1 meter by 1 meter po ang distansya. So ay mga kabakyard so ito is di naman po ito nagkakaroon ng mga insekto. Kahit ganito mga kabakyard ang ating pamamaraan, di po tayo nakaka-encounter ng mga pagkakasakit ng ating mga saging. Ang saging po mga kabakyard is nagkakasakit din po yan, lalo na po pag di na po lumalaki, yan po ay mamamatay, o kaya yung kanyang puno is may mga bulate, o kaya naman pinamamahayan ng mga langgam, kaya po di po lumalago ang mga saging. Dito po wala naman po tayong nai-encounter na ganon. So kaya ayan maganda po ang tubo nila, at saka yan maganda po ang bunga. So dito mga kabakyard is kinukuha po natin ng mga magulang ng dahon, yung mga ganyan po, pinuputol po natin, inibigay po natin sa ating mga
alagang manok. Ang dahon po ng saging is mapapakinabangan po natin kahit po ganyan na. Pagka ganyan na po mga magulang na, pwede po natin iputol at saka ibigay po sa ating mga alaga. Pero pag dry na po, magagamit pa natin yan, ilagay po natin sa paitlugan ng ating mga manok. Kaya maganda po ang dahon ng saging at napapakinabangan pa po natin. So yung puso naman po is, ito po, di pa po kami nakaka-try kung ito po is pwedeng iprito, kasi po ayan o, napakaliit. Kulang naman po yan kung iluluto po natin. Pero yan is pwede po ibigay sa baboy, lalo na po sa native na baboy. Iluluto po natin yan at lalagyan po ng darak at yun na po ang ipapakain. Bunga, dahon at saka sa katawan is mapapakinabangan po natin ang saging. Mas maganda po mga kabakyard kung ang dahon ng saging is pinuputol po natin kahit po sa gitna, para po yung dulo ng dahon di po makasagabal dun sa isang tanim o sa iba pang tanim, para po mas lumago at saka mas lumaki po. Ngayon po di po natin na putol, ayan o, kaya yung dulo is na lilimliman yung isang puno. So ayun po, kaya kung makita natin, ayan o, di po gaano mataas. So okay na yan kasi namunga naman po ang ating saging. So kapag ganyan na po namumunga, kahit na po putulin na po natin yung mga ibang dahon para po mas mag-focus po siya sa paglaki ng bunga. Kapag kung makita nyo, hanggang dito na lang po yung kanyang bunga. Dito po, yan is di na po yan lalaki, kaya puputulin na po natin dito. Ganyan po mga kabakyard. Ito mga kabakyard ang magandang itanim kasi madali lang po ito kung mamunga. Ayan o, di katulad ng mga saba na aabutin pa po ng 1 year bago ka po makapag-harvest. So ayun po, share ko lamang po mga kabakyard ang ating mga experience, pamamaraan dito po sa pagtatanim ng saging. So nasa sa inyo na lang po mga kabakyard kung paano nyo itatanim ang inyong mga saging. So dito po sa ating senyorita, kahit po sa lakatan, pwede po na 1 meter by 1 meter po ang mga distansya. Maganda na po yun kasi di naman po natin kailangan ng pinaka malayo na distansya. Kasi ayan o, kahit ganito po na 1 meter lang mga kabakyard is namumunga na sila. Ayan o, basta't po yung mga dahon, wag nating hahayaan na yung dulo malilimliman yung ibang mga saging.